Okay, so may update po tayo ngayon kay Philippine Looper. Ayan. So, bago yon, I would like to thank first ang Politikang Ina Mo podcast. Ayan, palakpakan natin sila. Kasi nag-debate kami dyan about sa mga bagay-bagay. And of course, it's a discussion na rin kung saan-saan. Now, let's go here. Hello. So, ano yung nangyari dito? Nung isang araw kasi kinuwento ko lang sa inyo to eh. Nakita ko na yung video. So, para makahabol. Makahabol sa AdSense. Magpapasko na rin. Joke lang. Ganito yung nangyari dito. So, etong si Idol. Pumunta siya sa M. Luwilier. Accordingly, M. Luwilier daw to. And yung money transfer service. Tapos, wala siyang daladalang ID initially. So, ang ginawa niya, pinakita niya yung Facebook account niya. Now, may point naman yun in the sense na kung gusto mo lang talagang ma-verify ka ng tao na ikaw yon, papakita mo yung phone mo, which is naka-login doon yung Facebook mo, may blue check mark ka. Indirectly, pwede mong gamitin yon. Kaso in a formal setting, especially yung mga ganitong money transfer service na kailangan talaga meron kang valid ID kasi i-record nila yan at saka kung magka-problema ka, talagang yung ID lang yung sandigan nila para hindi sila mademanda. Gets? So, ayan yung kailangan nila na verification daw. Pero ito kasi may sarili yatang galaw. Hello. Ayan o, pinakita niya yung Facebook niya. Ito na. Gusto withdraw wala ID, alam mo ha, aray ko sa'yo, be. Tuloy. Lang ako. So yun nga, parang nagsabi dito sa post na to, kailangan pa pinakita Facebook page sabay tantrum sa'yo. Hello. So bumalik siya para kunin yung ID niya. Pero alam mo yun, kasi siguro ito yung magiging premera natin kung bakit siya yung ibang LGU ngayon pinersona non grata siya kung nabasa niyo sa kasi ang point dito kasi may mga rules tayo na dapat sinusunod, especially if we're transacting with the government. The government has rules to follow, di ba? So ano yung rules sa government? Kailangan magbigay ka ng formal letter. And call out na rin to dun sa mga LGU kasi mamaya papakita ko sa inyo. Dadahan-dahanin natin tong issue na to. Kasi it is very important, lalong-lalo na ngayon, yung iba sa inyo sawa na sa galawan sa gobyerno. Actually, maganda tong kung may oras kayo ng isang oras, please watch this video kung saan nakipagdebate ang yours truly. Grupo nila Eli to itong sila Politikang Ina Mo, yung Batas Manggagawa. Yun, maganda naman yung debate, panoorin nyo. Anyway, back to this topic. Ayan. So bumalik siya dyan. Now, bakit natin dyan sinisimulan yung storya natin? Kasi meron po tayong rules and regulation na dapat nating sinusunod sa society natin. Ngayon, totoo, aamin naman ako na itong tao na to ay sikat na vlogger. Katulad dito, pinagkakagulo. Bawal hawakan! Bawal hawakan! Ano yan? Anito? So, di ba? May mga taong pumapalibot sa kanya, tas yung security minsan linalabas. Bawal hawakan! Bawal ipakita. So parang nagkakaroon siya ng VIP treatment na namihasa siya. Yun yung opinion ko rito Kasi mamaya may papakita ko sa inyo na hindi siya pinagbigyan tapos nag-tantrum siya kagaya nung ginawa niya dun sa M. Luwilier. Kumbaga microcosm lang 'yon nung nakakataas naman talaga ng ego kapag sikat ka. Ganyan ka. You feel important kasi maraming nagla-likes marami kang nakukuhang validation. So yung expectation mo of validation is nakukuha mo agad. Hindi naman dapat ganoon. Okay? So I just wanna take that as a primer tapos dahan-dahanin natin 'to. Ngayon, throughout the day, syempre nagre-research ako dito. Syempre kumikita ako. Hindi ko naman aaminin ko naman sa inyo 'yon. Anyway, una muna dito kasi ito muna. So, ang galaw pala nitong tao na to, natutulog siya doon sa tinatawag nating MDRRMO, yung Municipal Disaster Reduction
management office. Di ba kapag may bagyo, may nagte-text sa inyo, di ba? Yun yung office nila, doon siya natutulog. Okay? Government facility kasi yan. Dapat yan, refuge yan sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi tutuluyan ng vlogger kapag wala na siyang kailangan tulugan. Gets nyo? So, ano yung pinapoint out ko rito kung bakit ko binibring up yan? Kasi it seems to me na para siya talagang hari, di ba? Yung accommodations niya libre. Pinagkakaguluhan siya ng tao. Tapos, so, yung sense of self niya, yung ego niya, masyadong nai-stroke sa mga ganitong galawan. Ang pinapoint out ko rito, pwede naman kayong humingi ng tulong sa gobyerno. Pero, humingi kayo ng tulong ng maayos. Kasi pagbibigyan naman kayo ito kasing tao na to, parang namihasa ng namihasa sa nakikita ko. Okay, kasi mamaya makikita niyo yung towards the end of the video, grabe talaga. So, dito siya tumutuloy. Pag walang nagpatuloy sa kanya, papatulugin siya dito sa mga area na to. Kasi sikat merong something ganun sa tao pag sikat ka So, papatuluyin ka na lang without even i-check yung background mo, di ba? Yan, isa yan. Tapos ito pa yung pangalawa. Ito naman, dito ako talagang nagulumihanan Kasi kita mo, teka lang, kunin natin yung ating ballpen dito para makita niyo yung sana gumagana, di ba? So, tingnan niyo to. Ito ay ambulance. Ito mga sa LGU yan Of course, ano yan 'di ba? Mga taong gobyerno yung mga yan So, ibig mong sabihin, habang nagko-content siya, ginagamit niyo yung tax money natin para suportahan tong tao na to. Tama, 'di ba? Kasi ganun yun essentially nangyayari. May ambulance pa. Bakit? Bakit necessary yun na may ambulance dito? Meron bang emergency? Di ba, doon mo lang gagamitin yung ambulance pag may emergency This is actually someone who is just making content and just walking. O may problema ba siya sa kasukasuan niya? Hihimatayin ba siya? Kailangan siyang i-assist ng ganito? Security threat ba siya? Kita nyo? These are valid questions. Why? Bakit valid questions yan? Kasi tax money niyo yan Tax money natin yan Kada bibili tayo ng kahit anong bagay, kada magtatrabaho kayo, kakaltasan kayo ng gobyerno natin para bayaran tong mga tao na to na siniservisyohan dapat yung constituents at hindi yung vlogger. Doon ako nadidisappoint I mean, okay lang sa akin yan. Don't get me wrong. Okay lang sa akin yan. Basta justified. Yun lang yung gusto ko mahirap ba yun? What is just the justification for this? This guy is making content, period. So, bakit kailangan nating pagkaguluhan ng ganyan na okay lang yung mga fans niya Sige, wala akong problema sa fans niya. Ang problema ko, yung mga taong gobyerno. Why are we gravitating towards this person? Sino ba to? Gets? Oh my God. Now, all of this is sineset up ko lahat to kasi I am now seeing a pattern here. 'Di ba sa M. Luwelier, tapos doon sa natutulog siya doon sa mga government facilities natin, tapos pinagkakaguluhan siya ng mga LGU natin. Now, I'm seeing the pattern. Kaya nung nasa Negros siya, may expectation siya na ganyan din yung trato sa kanya. Ay hindi. Ano trato ng Negros sa kanya? May mas importante pa sa'yo. So, anong nangyari sa Negros? Parang nakipag-away siya doon. Kasi yung expectation niya na tatratuhin siyang parang hari, hindi natupad. Tama, di ba? So, ngayon, ang Negros, ayan, tingnan natin, ayan, declaring Ferdinand de la Merced persona non grata in the province of Negros Oriental. Clear lang natin, pwede pa ba siyang pumunta sa Negros Oriental? Ang sagot, yes, pwede pa. Hindi naman yan travel ban pero sinasabi lang, the state is declaring that this person is unwelcome here. That is all what it's saying. I-clear lang natin yan. Pero that's an emphatic statement na nakupalan sa'yo yung probinsya, kaya ka ginanyan. Ibig sabihin, sana lang, doon sa mga LGU, parang awa nyo na, wag nyo namang ilagay sa pedestal yung mga kagaya nito. Lahat kaming nagsa-social media, we are just same lang kami. Actually, dapat nga kami magpasalamat sa tao Kasi kung wala yung mga tao, hindi naman ako kikita Kahit na 2K, 3K, 4K, 5K lang yung views ko Kikita pa rin ako di ba? Na-high blood na naman ako, boy Hinga. Ito na, game na.
Ferdinand de la Merced as persona non grata in the province of Negros Oriental. Yari. Seconded by all of the board members. O di ba kasi anong ginawa niya doon sa isang board member? Balikan niyo yung ano natin, yung ibang parts nitong ating trabaho rito. Di ba? Kinall out niya tapos sinumbong niya kay BBM. Sino ba yan? Ano ba ginagawa mo? Makiusap kayo ng maayos. Tandaan nyo, ang trabaho ng gobyerno is to serve its people. It serve our constituent. Yan yung trabaho ng gobyerno, hindi serve the whims of a vlogger. Nakakainis eh. Sobrang nakakainis talaga. Men, etong kikitain ko dito sa content na to, may kaltas na dito yung gobyerno. Matik yun. Tapos malalaman-laman ko na yung ginagamit lang pala yung facilities natin para dito sa tao na to. Sino ba yan? Kakainis talaga. Nakakainit na ulo. Pero yung mga lakas-lakas na nga nung bagyo, VIP pa masyado tong tao na to. Nakakainis eh. Oh. Any objection? Hearing none, the motion is approved. It's approved. Okay. So again, that is only to say that this person is unwelcome. Can he still travel to Negros? Ang sagot dyan, yes. He can still travel there. It's not a travel ban. Because ang idea dyan is the LGU is not the courts. Only the courts can restrict your movement if they found that that necessary ka na i-restrict yung movement mo. Sa kanya kasi hindi. Okay, pero again, I am calling out the LGUs na masyadong binibaby tong tao na to. Hindi po yan Panginoon. Hindi po yan presidente. Kahit nga yung presidente, di ba? Bago ka matrato ng presidente, kailangan mo munang manalo ng election. Wag po naman masyadong hayaan nyo siya. Tip niyang gawin yan eh. Di ba? Wala tayong utang na loob sa kanya. It's the other way around. Siya ang gumagamit sa facilities natin, siya ang sinusuportahan ng mga LGU natin, siya ang may utang na loob dapat sa gobyerno, not the other way around. Kaya ako pinapalakpakan ko tong mga tao sa Negros. Good job, Negros! Good job! O, yun lang naman po yun sa akin for today, gege mga lods.